So the fruit of the Holy Spirit are key indicators in our spiritual growth. Yun daw yung key indicator. Pag nakikita daw po sa'yo yung fruit of the Holy Spirit. But the question is, nalalaglag ba talaga yung fruits? Amen. So natapos po ang ating series na Purpose-Driven. Isa sa topic natin doon yung Purpose to be broken. Yun lang yung natandaan ko, yun yung topic ko. Okay. So papasok tayo ngayon sa bago nating series. Topic ko yun eh. Papasok tayo ngayon sa bago nating series. So 9 weeks daw ito, sabi ni Pastor. 9 weeks, fruit of the Holy Spirit. So, hindi ko maintindihan nung pinost yan. Nalaglagan ako ng bunga. Pero nung kanina, naintindihan ko na. Yung kay Carlos. Grabe no, nakita ko nalaglag talaga yung patience. Ayun. So, nalaglagan ako ng bunga, no? So, dun sa 9 fruits, ilan ang nalaglag sa'yo kanina bago ka pumunta rito? Madami, no? 1 kilo. No? 1 kilo, ilan? Ano nalaglag sa'yo? Patience, yung love. Ito, grabe, nalaglag yung love. Di ba? Nalaglag yung love. No. So, meron akong tanong. So, how we can live in a spirit-led life in a world driven by flesh and desire? Ito na naman tayo. Ayan. So, the fruit of the Holy Spirit are key indicators in our spiritual growth. Yun daw yung key indicator. Pag nakikita daw po sa'yo yung fruit of the Holy Spirit. But the question is, nalalaglag ba talaga yung fruits? Di ba? Nalalaglag ba talaga yung fruits? Nalalaglag ba talaga yung patience? Di ba? Nalalaglag ba talaga yung joy? Nalalaglag ba talaga yung peace? Amen po. Nalalaglag ba talaga yun? No, sa akin lang eh. So, umaga po, 3 a.m., bumiyahe po ako ng Batangas. Tapos, bumalik ako dito. Maraming nalaglag din sa akin na bunga. Pero nalalaglag ba talaga siya? Yun yung question. No? But the Holy Spirit doesn't produce any fruit. He produced His own character in us. Let's talk about understanding the fruit of love. No? So, ang sabi dito, these are not separate fruits. Kagaya po ng alam natin. Kailangan mo mamunga ng patience, kailangan mo mamunga ng love, kailangan mo mamunga ng peace, kailangan mo mamunga ng faithfulness, kailangan mo mamunga ng gentleness. Ang sabi dito, these are not separate fruits, but rather one fruit with many facets. Alam niyo yung facet? Hindi ko alam yun eh. Okay. Posit yun, kapatid. Gripo. Okay. With many facets, evidence of a life transformed by the Holy Spirit. So, hindi pala siya tumutubo sa atin isa-isa. No? Hindi pala siya tumutubo sa atin isa-isa. Bakit? Kasi akala natin ganun. Meron ka ng love, meron akong patience ngayon, kaso nalaglag. Meron akong peace, kaso nalaglag. So, iba-iba pala yun. No? So, ang pag-uusapan natin ngayon is understanding the fruit of love. Alam niyo ba, yung fruit of love, siya yung una. Kasi, siya yung foundation. Amen po. Sino dito ngayon niyo lang nalaman na hindi pala yung fruit, yan pala yung foundation ng fruits. Gets nyo? So, hindi tayo mumunga ng okay? So, yung love, yun yung foundation. Pwede ka magkaroon ng joy, pwede ka magkaroon ng patience, pero nalalaglag. Bakit? Kasi walang foundation. Di ba? May joy ka, may peace ka, may patience ka, may kindness ka, nalalaglag. Bakit? Kasi walang foundation. So, ang pag-uusapan natin, understanding the fruit of love, ilalatag natin yung foundation ng fruit of the Holy Spirit. So, kasi hindi siya isa-isa. No? So, yun yung pag-uusapan natin. So, love, ang sabi dito, agape forms from the foundation, selfless, sacrificial love that reflects God's character. Yung love,
Sa siyam na fruits, siya lang yung love lang yung nagre-reflect yung character ni Lord. Tama? No? Sa love lang po, nagre-reflect yung character ni Lord. Ang sabi po sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Basahin nyo na lang. Okay po? Now, ang sabi dito, but the fruit of the Spirit is love. Love is listed as the first fruit. It is the root from all of others to grow. Kailangan daw po mauna ang love para tumubo sa iyo yung iba. All the fruit of the Spirit, nawala ako. The Spirit begins with love. It is the root from which all others to grow. It is the foundation. No? Yun daw po yung pundasyon. Pag-usapan natin. Bakit? Ang sabi sa 1 John 4:8, God is love. Ang sabi din po sa Romans 5:5, God's love has been poured out into our hearts through Holy Spirit. Nagahang talaga yung ating ano. No? So, paano yun? Paano natin ililay yung foundation? We need to be connected. Kanino? Kay Jesus. Ang sabi sa John 15, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and in you, you will bear, ano daw? Much fruit. So, yun pala yun. So, yung love na yun, dapat connected. Kasi, merong love na nalalaglag yung love mo. Bakit? Love mo siya ngayon. Pag nagalit ka mamaya, hindi mo na siya love. So, hindi galing kay Jesus yon. Hindi ka connected kay Jesus yon. Amen? No, naiintindihan ako ng mga to, di ba? Oo, pag brinake ka, hindi mo na siya love. Parang natatawa kayo. Oo. Kaka-break mo lang, te? Hindi naman. Okay. Hindi, tinatanong ko lang. Okay po. So, you need to be connected to the vine. No? Kailangan natin maging connected. Bakit? Kasi yun yung foundation. When we walk with the Spirit, love becomes the defining mark of our lives as a Christian. It manifests into our actions. Nakikita daw po yun. Hindi natin nakikita pero nakikita ng iba. Yung manifestation. Gets po natin? Yung manifestation sa actions natin, sa mga ginagawa natin in our daily lives. So, how love looks in action. Thank you, Rox. In 1 Corinthians 13:4, love is patient, kind, not jealous, or boastful. Now, si Paul po, dinefine niya ang love with emotions, but in actions and attitudes. Actions at attitudes, di ba? Hindi emotions. Love is visible. It's how we treat people, especially with the difficult ones. Madali pong mahalin yung mga taong lovable. Tama? Pero try mo mahalin yung kapitbahay natin. Okay? Diba? Yung kapitbahay natin na yung kotse nilalabas lagi sa parking pag linggo. Ang hirap, di ba? Sabihin nyo. Ano po? Sininang patong pa. Love isn't it selective? Love isn't it selective? It reaches across the race, status, and background. An example dito, si Jesus. Di ba? So, hindi siya selective. Namimitas ng gulay. In John 13:34, a new command I give you, love one another. By this, everyone will know you are my disciple. Napansin nyo? Paglalagay pa lang ng foundation dun sa fruit of the Holy Spirit, ang hirap na. Di ba po? Ang hirap na. Kaya hindi tayo nagtataka, nalalaglag yung patience natin. Kasi wala tayong foundation. Di ba? Nalalaglagan tayo, pagkakat sa'yo, nalaglag na yung pasensya mo. Di ba ganon? No? Spirit-led love is intentional, sacrificial, and inclusive. Yun daw yun. So, intentional. Love doesn't just happen by accident. Let all that you have done
done in love. Sabi po sa 1 Corinthians 16:14. True love takes effort. It's a choice. It's not just a feeling. Okay. So mga youth natin dyan. True love takes effort. Effort daw. Time naman kayo. Effort yung nandito eh. Okay po? So we must look for opportunity to love even when it's inconvenient. So kailangan daw po nating makita yung pagmamahal kahit daw po inconvenient. Diba? Ang layo-layo na ng parking ng iba nating kapatiran, inconvenient, kailangan pa rin natin siyang mahalin. Tatawa. Amen po? It's inconvenient. So, diba, doon natin nakikita yung love. Jesus sought out the broken, the hurting, and the lost on purpose. So, who is in your love needs intentional love right now. In your life pala. Who is in your life needs intentional love right now. Ako, meron na ako sagot. Ewan ko kayo. Diba? Intentional daw dapat kasi. Amen po? Next, sacrificial. Love always costs something. Greater love has no one than this and lay down one's life for one's friends. Sabi po sa John 15:13. Real love gives even more when it hurts. Ayan. Ayan. Ay, yung mga youth dito kinikilig. Sige. Sige, appear. Okay lang yan, okay lang yan. Okay? It may cost us our time, comfort, pride, or resources. Pinakamatindi dito yung comfort at saka yung pride. Ang dali pong magmahal pag marami kang time. Tama? Hahatid sundo, di ba, no? Hatid sundo pagtapos sa school, alam niyo na, di ba? Tapos, ang dali ding magmahal pag marami kang resources. Iniipon ng baon. Natatawa. Natatawa. Iniipon ng, di ba, pag marami kang resources, ang dali magmahal. Di ba po? But, if it is out of your comfort, ang hirap. But if it is out of your pride, parang tumahimik sila. Kinilig kayo kanina, ngas bigla kayong natulog. Di ba? Jesus didn't say He loved us. He proved it to us. On the cross. Di ba? Pinatunayan niya yung pagmamahal niya sa atin doon sa cross. He's not just saying, I love you. Amen po? So, today, what is love calling to you to sacrifice? Ano yung tinatawag sa iyo ng Panginoon na pagmamahal na kailangan mong isakripisyo? Is it your comfort, your time, your resources, or your pride? Amen po? Next po is inclusive. Saan ko ba ito nakuha? Hindi ko alam Tagalog nito. Love makes room for everyone. Uy, thank you, Jat. Hallelujah. Love makes room for everyone. Ang sabi po sa Galatians 3:28, there's neither Jew or Gentile, for you are all one in Christ Jesus. God love knows no boundary. Parang sa radyo lang to. Race, status, background, or past sin. Love breaks down wall and welcomes the outsider. So, yung love ba natin limited? Limited lang ba yung minamahal natin mga tao? Yung lagi, yes. Okay. Limited. Love yourself lang. Or, does it reflect in God's wide embrace? Kakasabi mo lang. Di ba? Hindi, what I mean, yung limited ka bang magmahal? Bakit kasi nasaktan ka na? Amen po. Pero hindi ganun yung gusto ni Jesus. Hindi yun yung gusto ni Jesus. Ang gusto niya, wide embrace, kagaya ni Lord. Amen po. This is the challenge of the love of Christ. Amen po. This is the challenge of the love of Christ. The challenge of loving like Christ.
Di ba? Christ-likeness pa nga lang, nangangamote na tayo eh. Okay, hindi ko alam saan tayo pupulutin dito. Ang sabi po sa Galatians 5:19 to 21, basahin nyo na lang, the flesh want to be selfish, angry, resentful, or indifferent. Grabe, no? But the Spirit empowers us to love when it's hard. Love the unlovable, forgive the unforgivable. Amen po? Be kind to those who hurt us. Parang ayaw nyo na ako tingnan. Opo. Parang ayaw nyo na ako tingnan. Ang sabi po sa Romans 12:21, isa to dati sa natutuwa kong verse. If your enemy is hungry, ano daw? Feed him. Pakainin mo. Subuan mo pa. If your enemy is hungry, subuan mo pa. Di ba? Nung hindi pa ako nagsiserve, sabi ko, gamit pala. Amen po. Pakakainin mo lang naman eh. Pero di ba, grabe to. We cannot love like this in our own. Amen po. Ako hindi ko to kaya. Sino kaya? Wala. Okay. Oo. Aakyatin na sana natin kung kaya nyo. Okay. It's supernatural fruit of the Spirit. Amen po. Pag ito kinaya, it's a supernatural fruit of the Spirit. So, paano natin ito gagawin? No? Foundation pa lang, nung 9 of the fruit of the Holy Spirit, ilan ang meron kayo? Run out yata. Oo. Limited access only. Limited access only. Surrender daily to the Holy Spirit. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. The Spirit doesn't force us to grow a fruit. As you yield to the Holy Spirit, we must bear the fruit daily. When every time na nag-yield tayo kay Holy Spirit, yung fruit lumalabas. Pero hindi niya pinipwersa sa atin yun. Amen po. Anong sabi? Dapat daw? Patay. Daily. Surrender daily. Hindi surrender weekly. Gets po? Hindi surrender weekly ha. Surrender daily. So hindi po tayo lingguhan. The Spirit doesn't force us to grow. As you yield to the Holy Spirit, we must bear the fruit daily. So bearing the fruit of love daily, according to Galatians 5:25, since we live by the Spirit, let us keep in step in the Spirit. Parang ang gulo rocks ah. Diba? Through ano po? Through words, forgiveness, service, and presence. Isa-isahin natin yan. Through words. So, ang sabi dito, Spirit-led people speak words that heal. Spirit-led people speak words that heal. Diba? We speak healing, not hurt. Spirit-led people speak life, not lies. Amen po. Spirit-led people, in a world full of noise, we choose word to encourage. We choose word to build up. We choose word to bless. Question. Are my words aligned with the fruit of the Spirit today? Ilang mura ang nasabi mo kanina? Ay, wala. Oo, pero ilan ang nasungitan mo? Okay. Are our words aligned with the fruit of the Spirit? Ito yung araw-araw nating gagawin. Align ba yung lumalabas sa bibig natin? Do we speak life in every person na nakakausap natin? Pag nagpasaway yung anak mo, no, do you speak life pa din ba? Encouragement? Amen po? Diba? Pinipili ba natin yung mga words na lumalabas sa atin?
Amen po? Di ba? Pag nagmi-meet yung pag tumataas yung presyon ng dugo mo, lumalagpas na sa ulo mo. Yung lagpas pa sa buhok mo, di ba? Are you still speak encouragement? Amen po. Next is forgiveness. Forgiveness, uulitin ko, is not a feeling, it's an act of obedience. The Spirit enables us to release bitterness, to choose peace over revenge, and frees both the offender and the offended. Alam ko naman, wala dito nito, no? If there's someone you need to forgive, to walk in peace, sino kaya yon? Tingnan mo yung katabi mo. Wala. O yung asawa mo na lang. Na-forgive mo na naman na. Okay. Tatawa siya. Okay po. Okay po. Parang mali yung nabitawan ko. Okay po. Next, presence. Presence. Sometimes the most spirit-filled thing we can do is just to be there. Not to fix, but to faithfully walk alongside with someone in their pain, in their struggle, or in their joy. Nagawa niya na to? Minsan pag may problema tayo, meron tayong kaibigan na gusto naman natin siyang makasama. Pero gusto mo, pagkasama mo siya, nakasipir yung bibig niya. Nakaka-relate kayo? Di ba? Yung gusto mo naman siyang kasama, kasi minsan pag may problema ka, parang ang bigat-bigat na nga ng feeling mo, pag uwi nyo, dalawa na kayong may problema. Di ba po? Okay naman. Di ba? Pero meron tayo minsan mga kasama na yung presence lang ng kaibigan kahit di siya magsalita, okay na. Di ba po? Di ba po? The Spirit doesn't lead us on every Sunday, but every day. At home, in quiet moments, or in crisis. Di ba? Yun po yung presence. Oh, alam niyo na. Minsan po, wag nating iwasan yung mga kapatiran natin lalo pag may problema. Sometimes, kung hindi mo alam kung wala ka mang sasabihin sa kanya, your presence is enough. Your presence is enough. Di ba po? Kasi minsan, parang, naranasan nyo na minsan yung pag sino dito guilty? Meron kang may kaibigan na may problema na iniwasan mo. Di ba, no? Iniwasan mo. Sinachat ka, hindi mo pagpipray na. Di ba? Tapos ang reply mo lang, pagpipray kita kapatid. Hindi ako pwede ngayon. Amen po. Now, my question is, who need your spirit-led presence this week? Meron ba kayong naiisip na baka matagal nyo ng mga tao? This is how we win people, mga kapatid. Diba? Yung evangelism ni Christine. Diba? This is how we win people. Na pag may tayo yung nandito ikaw yung may spirit. You can share. Amen po. Yung presence mo lang, sabihan mo lang na love mo si Lord. Diba? Kahit hindi ka nga magsalita, basta spirit-filled ka, mararamdaman nila yon. Amen po. Now, dito tayo. Practice loving others intentionally. Ayan, isa lang ang nag-amen. Okay? It starts with a small action. Ano daw yon? Forgive quickly. Ayan. Forgive quickly. Ito pa isa. Speak kindly. Speak kindly. Okay? Yung mga mens dyan, ngiti lang kayo sa akin. Okay? Serve quietly. Serve quietly. Ito pa. Give generously. Ang sabi dito, love grows through practice. Nag-grow daw po yung love through practice.
para siyang muscle. Just like an exercise strengthen the body, every time we choose to love, strengthens our soul. Every time we choose to love, unifies us to the body of Christ. Amen po. So, yun yung foundation. So, pag ito yung foundation mo, I don't think so may malalaglag sa'yo. Amen po. Unifies us to the body of Christ. So, love unifies us. According to Colossians 3:14, and over all these virtues, put on love, which binds everything all together in perfect harmony. Ay, sorry. Unity pala. In perfect unity. Love is the glue that holds the body of Christ together. Yun daw po yung nagsasama-sama sa atin sa body of Christ. Kasi pag walang love, willing ka bang sumama? Amen po. Kaya marami po tayong magkakahiwalay. May tinatanggalan ng glue, tinatanggalan ng love. So we need love. We need this kind of foundation. Diba? Without love, our ministries become mechanical. And our gathering becomes shallow. Without love. Love is the first fruit of the Spirit, but it doesn't grow on its own. Hindi po tumutubo yung love, kakapunta mo lang ng Sunday service. It's like a muscle, ulitin ko. Love grows through practice. Through act of kindness, patience, forgiveness, and sacrifice. So, every day, lumalakad ba tayo araw-araw? Naglalakad. Sino dito hindi ka lumalakad araw-araw? Hindi ka naglalakad. So, the more we walk in love, the stronger it becomes. And the more unified we become as a body of Christ. Amen po? So, the fruit of the Spirit cannot produce by the human effort. Gets nyo po? So, ang akala natin, tayo pala yung nag-e-effort. Kaya minsan, nalalaglag yung pasensya natin. Hindi ko alam yung pasensya sa atin, hindi mahinog-hinog. No, Kuya Ruel? Hindi mahinog-hinog sa atin yung pasensya. Laging nahihilaw. Laging nalalaglag. Yet po, it flows from abiding in Christ, staying close to Him, and connected to Him daily through words of our surrender and our prayer. Gets po natin? So no branch can bear fruits by itself. Gets po natin? Sometimes po, marami pong taong mabait. Marami pong tao ang may pasensya. Marami din pong tao yung may pagmamahal. But if you are not connected with Christ, it's just a nice or nothing. Baliwala po yun. Bakit? Kasi minsan nakala mo may fruit ka noon, mahaba na pasensya ko. Pero minsan nauubos din. Di ba po? Akala ko dati, okay na ako eh. Pero pag kinat ako, ang hirap. Ang hirap. Di ba, no? Tapos, hindi ka nga ikakat, ang bagal naman. Amen? Oo, laglag agad yung patience mo doon, kapatid. Di ba? So, we cannot produce the fruit of the Spirit. It flows in abiding in Christ, staying close to Him. Amen po. Today, we see walking the Spirit is not about perfection. Di ba? Akala natin, kailangan natin i-perfect yun eh. Pero ang hirap. And I'm telling you, hindi rin po natin yung mape-perfect. It's about direction. It's about choosing daily to love. It's about choosing daily to connect with Jesus. To connect with the vine. Diba? Na dapat araw-araw, hindi lang every Sunday connected ka kay Lord. Dapat araw, sa paggising mo pa lang sa umaga, di ba? Minsan gusto mo lang naman talagang magkape. Pero iinit yung ulo mo, di ba? Yung mag-church ka lang naman, maliligo ka na lang, aalis na lang kayo, mag-aaway pa kayo. Sino dito nakaka-relate? Ako lang, no? Pero ngayon, di ko na siya nararanasan. Malayo eh.
Okay. Okay po. Okay. Hindi ko lang alam sa inyo. Pero ngayon, binigyan ako ng freedom ni Lord doon. Oh, oh, amen. Okay po. Okay po. So yung may mga asawa dito, I will pray for you. Okay po. Ano daw? Ano kay Ricky? Yung Bible study. 'Di ba? And letting His Spirit, 'di ba? We must let the Holy Spirit shape our words, our actions, our relationship through love. Yun yung gawin natin. Kasi bakit? Si Holy Spirit yung mag-shape sa atin doon sa mga actions natin. Hindi naman natin makikita yun eh. Sabi ko nga dati, paano mo malalaman pag pinago ka na ni Lord? Pag church ka na ng church. So, yung malaman? Yung malaman? Ilang beses na kayo nag-church? Ngayon pa lang? Ha? Siya first time? Ikaw first time mo? May aso kayo sa bahay? May aso kayo? Okay. Siguro, pag nakalimang punta na kayo dito, tinatahol ka na ng aso mo pag uwi, binago ka na ni Lord. Di ka nakilala yan. Yun daw yun. Yun daw yun. Yun daw yun. Thank you. Wala kayong suporta eh. Solid. Amen po. So dito po ako matatapos, no branch can bear fruits by itself. As we remain in Him, the fruits naturally grows in us. So how we can live in a Spirit-led life in a world driven by flesh and desire? The answer is, you can't live a Spirit-filled life in a world driven by flesh and desire unless you are willing to live in a crucified life. Now, question, ano yung gusto mong ipako sa krus? Sa buhay mo, sa attitude mo, sa relationship mo. Amen po. Amen po. Pwede po ba tayong tumayo?